Guys, gagawa na naman tayo ng pansit bihon. So kung maalala nyo last time, gumawa tayo ng pansit pero may kahalo siyang pansit canton. So ngayon, ang ating mga ingredients, lagyan natin siya ng tinadtad na bawang, hiniwang sibuyas, at yung ating carrots, hiniwa din natin ng pahaba. Lagyan na rin natin siya ng konting repolyo. So, meron tayong chicken breast, hiniwa natin din siya ng manipis na pahaba. Manipis para mabilis maluto. So, ang gagawin natin sa chicken ay imamarinate natin sa toyo, olive oil, at konting asukal. So, kung meron kayong harina sa bahay, mas mainam na lagyan na rin natin ng konting harina para mas malambot ang pagkaluto ng karning manok. And once again guys, this is my own recipe. Kasi usually kapag magluluto ng pansit, hindi na kailangang i-marinate ang chicken. So ako, gusto ko kasi mas malasa ang karning manok. So kailangan ko siyang i-marinate para kumapit yung lasa sa laman ng manok. Manok. So, nung malambot na yung ingredients, saka ko inihulog yung pansit bihon. So, akala ko kasi ay tuloy-tuloy ang aking pagbibideo. Sorry guys. So, ganun lang. Igigisa lang muna ang mga ingredients bago ihulog ang bihon. So, ayan na siya. Nailagay na natin ang bihon. Timplahan din natin siya ng toyo, paminta, at konting chicken powder. Ayan guys, halu-haluin lang natin hanggang tuluyang lumambot yung pansit bihon. At kapag medyo malambot na, ihulog na rin natin ang ating panghuling gulay, ang ating repolyo.
Tikman natin kung inaakala nyong medyo luto na yung pansit. Pwede nating tikman at kung kulang ang ating inilagay na toyo, ay madali na itong dagdagan. Ayan guys, kapag malapit ng hanguin ang pansit, ihulog natin ang ating huling sangkap, ang ating repolyo. Halu-haluin lang natin ng konti, huwag nating masyadong lutuin ang gulay para medyo crunchy ng konti. Tabunan lang natin saglit ng ilang minuto sa pansit bago natin hanguin. Tikman natin bago natin hanguin para make sure na ang timpla ay tamang-tama lamang.